Nais ko'y makapiling ka. Hello mga ka-idol! So ngayon meron na naman akong ituturo sa inyong kanta. So itong kanta na to is naturo ko na to dati, strumming version, okay? So dito sa tutorial natin na to is gagawin natin siyang reggae. So yung title pala nito ay yung Ikaw Pa Rin by Ted Eto. Correct yun na lang ako dyan kung tama ba yung mag-pronounce natin ng Ted Eto, Ted Aito ba to? Correct yun na lang ako dyan mga ka-idol na. So itong tutorial natin is reggae version na. So kung gusto niyo ng strum, hanapin niyo lang diyan sa mga video natin kasi naturo na natin to strumming version na. So dito muna tayo ngayon sa kanyang reggae. So yung reggae pattern natin is lagi lang natin itinuturo. Yung magbi-bass lang kayo na isasama niyo yung string. Okay, parang ganito siya. Ganyan. Tapos strum down. Tap sa string, strum down ulit. Okay, so kada strum down mga ka-idol may tunog dapat ha, tapos mute. Ganon. Ganon siya, no? Nakamute lang. So, kada chords, 2 times nyong gagawin yan. Okay? 2 beses. So, pag may open-close parenthesis naman mga ka-idol, 1 beses nyo na lang gagawin yung reggae pattern, no? Kasi mamaya, doon sa chorus, papasok yung open-close parenthesis na may chords, okay? So, kapag walang open-close parenthesis yung chords, 2 beses nyong gagawin. So, ganito siya pag walang open-close parenthesis. 1, isa pa, tsaka na kayo lilipat ng chords, okay? Pag may open-close parenthesis naman, 1 beses na lang. So, ganito na lang. 1, lilipat na kaagad. Okay? So, sana naintindihan nyo na. So, ngayon, proceed na tayo dito sa kanyang whole verse. So, yung whole verse niya dyan mga ka-idol is C. Ayan, so yung C, nasa 3rd fret lang yung ibabar, okay? Sa kanyang 5th fret is 2nd string, 3rd, tsaka 4th. Okay, so ganito kasi ako mag-iipit. Ayan, C. Kung ganito kayo mag-iipit, so okay lang, nakadepende na lang sa inyo kung saan kayo mas nadadalian. Okay, ayan, C. Tapos G. So yung G, sa 3rd fret nakabar pa rin. Dito naman sa 5th fret, sa 4th fret muna. Sa 4th fret is 3rd string. Sa 5th fret, 5th, tsaka 4th string. Ayan yung G. Tapos pupunta kayo ng A minor. Ayan. So yung A minor, nasa 5th fret lang yung bar. Okay, 5th fret bar. Sa 7th fret is 5th tsaka 4th string lang. Ayan yung A minor. Tapos pupunta kayo ng E minor. Okay, so yung E minor naman is 7th fret naman na yung bar. Okay, 7th fret yung bar. Sa 8th fret is 2nd string. Sa 9 naman is 4th tsaka 3rd. Okay, ayan yung E minor naman. Tapos pupunta kayo ng F. So pwede naman yung dito na F para mas malapit lang. Pwede rin yung dito. Pero yung ituturo natin, yung syempre yung common yung dito. Okay? So yung F, yung common lang na F is nasa 1st fret. Sa 2nd fret is 3rd string. Sa 3rd fret, 5th tsaka 4th string. Ayan yung F na gagamitin natin. Okay? Tapos pupunta kayo ulit ng C. Sunod is D minor na. So yung D minor, 5th fret lang naman yung bar, nakabar sa 5th. Sa kanyang 6 ay 2nd string. Sa 7th fret niya naman is 4th tsaka 3rd. Okay, ayan yung D minor. Tapos pupunta kayo ng G. Okay, yung lahat ng chords na yan, okay, yung lahat ng chords na yan, 2 beses nyo silang gagawin. Okay, 2 times yung gagawin yung mga chords na yan sa verse, no? So, walang open-close parenthesis yan mga ka-idol ha, kasi papasok mamaya yung open-close parenthesis doon na sa chorus, okay? So, sasampulan ko no para mas maintindihan nyo kung paano siya tugtugin. So, hindi lang natin masyadong habaan, syempre baka maka-copyright tayo ulit, okay? So, ganito siya kapag kinantahan sa verse, no? So, ganito. Nang mawalay ka sa aking puso, kung bakit hanap-hanap ko pa ang iyong mukha'y lagi na lang sa isipan ko. Tapos ulitin nyo lang ulit kasi 2 times. Doon naman yung sa part na bakit di magawa nitong damdamin. So, doon naman kayo mabalik
sa part ng lyrics na yon. Okay? So, hindi na natin kakantahan yun, baka makapiright pa tayo, no? So, ngayon, doon na lang kagad tayo sa kanyang chorus, no? Doon sa part na, nais ko'y makapiling ka. So, doon na lang kagad tayo, no? So, ngayon, proceed na tayo sa kanyang chorus. So, yung chorus niya naman dyan mga ka-idol, no? Tulad ng sinabi ko, andyan dyan na yung chords na merong open, close parenthesis. Ano? So, alam nyo na kung ano yung reggae dyan. Nakalagay naman dyan yung reggae pattern natin, no? So, yung chords sa chorus is C. So, hindi na natin iisa-isahin yung string, no? Kanina, isa-isa na natin kanina. Ayan, C, G, A minor, E minor, F, C, D minor na may open close parenthesis na. Okay, D minor na may open close parenthesis na. G na may open close parenthesis na. Okay? Yan yung chords ng chorus. Okay? Pag papasok yung instrumental, yan na rin yung chords niya. Okay? So yung chords ng chorus pati instrumental, same lang sila, no? So diyan sa chorus, isang beses nyo lang papadaanan, tapos mag-instrumental kayo. Tapos, papasok ulit yung verse. Ano? So, ganito naman siya kapag kinantahan sa chorus para mas maintindihan nyo kung paano siya tugtugin, no? So, ganito siya. Nais ko'y makapiling ka muli. Nais ko'y mayakap kahit na sandali. Kung pangarap may tatanggapin ko, ikaw pa rin ang ibigin ko. Instrumental na. Okay? Instrumental na kasi may open close parenthesis, di ba yung dulon G? Pagkatapos nun, babalik na ulit kayo sa C kasi parang 2 times yung gagawin yan sa chorus eh. Ang pagkaiba lang, yung pangalawa tawag ito, instrumental na yung pangalawa kumbaga. Okay? So, ganoon lang naman siya kadali tugtugin. So, sana nag-enjoy kayo at naintindihan nyo itong tutorial natin. At syempre, good luck sa bago yung matututunan.